Let us open our Bible on Psalms 55, verse 22. Praise the Lord. Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain thee. He shall never suffer the righteous to be moved. So this message is addressed to the righteous children of God, or to the strong Christians, strong, faithful Christians. So matatawag po natin na it is a lie, isang kasunlingan na ang mga strong, faithful Christians na walang burden. Kasunlingan yan. Kaya sinabi dito, cast thy burden upon the Lord. Dahil meron silang mga burdens. Even though they are faithful to God, they are obedient to God, they are steadfast, they are unmovable in serving God. Hindi mo pwedeng sabihin walang burden ang mga lingkod ng Diyos. Now, maraming klaseng burdens na ating nararanasan sa buhay natin sa sanglibutang ito. May mga burdens tayo sa ating financial. Isang burden din yan. That is literal burden. Meron ding burden na spiritual, soul burden, na kung saan yan na yung out of our disobedience. Pag mag-disobey tayo sa Diyos, mabigat, merong guilt, dala-dala natin. Mabigat yung shame, tanggapin sa buhay natin. Tapos magkakaroon pa tayo ng mga regrets sa buhay natin. Pero lahat yan ay pwede nating ilapit sa Diyos. David experienced that. Praise the Lord. Meron ding burden na tinatawag na tawag ng Diyos sa buhay natin. The calling of God sa buhay natin. Ano yun? Yung work of the ministry. Burden natin yan. Hindi natin pwede yung sabihin na we will just disregard the ministry. Isang burden yan sa buhay natin. At yung mga intercessory prayers, burden yan. We have to intercede. Ano pa? Yung mga responsibilities natin sa ministry, burden yan. Pero, ganun pa man, hindi tinatanggal ng Diyos yung burden sa buhay natin. But He used these burdens to be a blessings. Praise the Lord. Ginagamit niya itong mga burdens na ito turning into blessings sa buhay po natin. He will not remove our burdens, but He will redeem. I-redeem niya. Ano ba yung redeem? Para bang nag-phone ka. Yung venue napunta doon sa phone shop. I-redeem mo yan. Kunin mo. Bayaran mo kung ano yung dapat na obligasyon mo para ma-redeem siya, para mapasakamay mo naman siya at ma-enjoy mo ang bagay na yan. So, ganun ang Diyos. Ano mang mga problema natin, i-redeem niya yan. Babaguhin niya yung location natin ng mga kahirapan. Kaya nag-usap kami kagabi ni Pastora Betty at lahat ang mga kasama kagabi, mga anak ng Diyos. May kanya-kanyang mga burdens sa ministry, mostly. If we are talking about pastors and pastoras' burdens, this is most likely pertaining the work of the ministry. Now, ano ang mga burdens? Sometimes, yung mga lugar ng ating pinagdadarausan ng samba, maliit na. That's a burden. Sabi nga ni Pastora Betty, how could I bring more visitors into our church wherein there is no place for them to be seated? So, ang burden niya doon is the space. Parang dito sa Davao. Nagkaroon tayo ng burden dyan sa Matina. It's too narrow for us, yung lugar na yan. Pero yung burden na yan, ni-redeem ng Diyos. Nilipat niya. Nilagay niya dito sa lugar na ito. And yet, we have still space to be developed. That is how God will do. Kaya ang gawin natin, alam natin saan natin dalhin yung burden.
you should know where to bring our burden. Do not bring it to the mayor, do not bring it to the politicians, do not bring it to the senior pastor, do not bring it to your fellow. No, that's not the way Jesus made us to know, to understand. Ang sinabi dito, cast thy burden upon the Lord. You should know where to bring or saan mo dalhin yung burden mo. Amen? Praise the Lord. And He shall sustain thee. What do you mean sustain? Yung piano. There are 3 pedals yung piano. Yung isa dyan sustain. Pag ganunin ng pianist, pag pindutin niya yung pedal na sustain, mag-prolong yung sound. Sustain is to let you continue. Sustain is to let you endure to the targeted moment or period. So, paano ba tayo sustain ng Diyos? Siya na mismo nagsabi, He that shall endure unto the end, be thou faithful unto death. Dapat hanggang sa kawakasan ng ating buhay, masustain tayo being saved, fruitful, victorious. Kaya nga sabi dito, He will not suffer the righteous to be moved. Kasi yung righteousness lang ng mga righteous, that is the only that holds you in the hand of God. Yung preaching ni Pastor Tam kagabi about righteousness. Praise the Lord. Yung mga righteous, ayaw niyang mamove. What is the tendency if the righteous will be moved? That will be changed from righteous to unrighteous. So dapat hindi tayo mamove from being righteous. Stay ka na dyan para habang may mga burdens tayo, wala namang ano dyan na wala na tayong burdens. Meron tayong mga burdens. At least, pag hindi tayo na being obedient and righteous in the sight of God, yung kanyang sustaining power, hindi yan makat off sa buhay natin. Any challenges na harapin natin sa ministry, walang pipiliin ang Diyos dyan. He will redeem it all together. Praise the Lord. Ililipat niya yan ng sitwasyon. I-change niya yan. Tulad niyan, isang burden, yung tinatawag na spiritual burden or soul burden, yung guilt, yung nagkasala ka man. Sa history natin dito sa Holy Place, may mga pastors tayo na nagkasala. Nung ito ay nilapit nila sa Panginoon, ginawa ng Diyos ng solusyon. Basta mag-humble ka lang. Praise the Lord. So, lahat ng mga burdens, hindi mo pwede sabihin, Christians has no longer any burdens. Meron yan. At lalo't na itong ministry natin, marami tayong mga burdens. Marami tayong gustong gagawin para sa ministry na ito. Alam natin kung kanino natin yan dadalhin. Praise the Lord. So, sa Panginoon natin dadalhin. Bakit? Anong meron sa Panginoon? Basa. 1 Peter 5:7. Praise the Lord. Casting all your care upon Him, for He careth for you. Yan. Not some, but all things. Cast all your care upon Him, for He careth for you. So, ibig sabihin yan, yung inaawit natin, does Jesus care? Oh yes, He cares. Kaya, first thing, alam mo na kung saan mo dalhin yung burden mo sa Panginoong Hesukristo. At how many of them, of your burdens, na dadalhin mo sa Kanya, i-cast mo sa Kanya? All. Lahat. From the least to the greatest. Ibig sabihin yan, there is no such thing that will remain unsolved. There is no such thing that will remain the same. Babaguhin ng Diyos ang lahat. Wondrously, miraculously. Kaya sa buhay natin, itong burden kasi, pag hindi natin ito
na handle, that will be our downfall. Tandaan natin yan. If these burdens will make us weaker and weaker and weaker until such time, pag hindi ito nalulutas, madidismaya tayo, that will be our fall. Yan ang magiging kalaglagan o kapahamakan po natin. Kaya mag-ingat tayo sa tinatawag na mga spoilers. Alam mo yung spoilers? Yung spiritual health natin, sisirain ng dyablo. Yung faith natin, panghinaan niya. Yung obedience natin, kunan tayo ng takot sa Diyos. Yung hope natin, babarahin niya ng masamang espiritu. So merong tinatawag na spoilers. Kaya yan ang bantayan natin sa buhay natin. We have to be watchful and prayerful kasi merong spoilers na tawagin. Magsisira. Kaya nga yung unang verse, He will not suffer the righteous to be moved. Ayaw niya ang mga righteous ma-spoiled. Ayaw niya ang mga righteous mabago sa kanilang status being righteous. Kaya meron ditong warning, beware of the spoilers. Basahin natin. Colossians chapter 2, verse 8. Praise the Lord. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of man, after the rudiments of the world, and not after Christ. See, it is outside of Christ. So ang ginagamit ngayon ng diablo, he uses philosophy, he uses deceit, he uses tradition of men, rudiments of the world. Yan ang ginagamit niya. Pero para sa atin, it must be after Christ. Yung way ng Panginoong Diyos, paano niya sulbarin yung problema natin. Yung way ng Panginoong Diyos, saan natin dadalhin yung burdens natin. Mag-ingat tayo sa mga spoilers na pwedeng mag-divert sa tamang landas na ating tatahakin. Napakaraming paraan ng masamang espiritu sa sanglibutang ito. So anong gawin natin? Dapat ma-establish. Dapat establish tayo. Talagang ma-establish yung ating obedience, yung ating faith, yung ating trust, yung fear of God. Lahat, what is belong to Christ, everything that is belong to Christ, that should be established sa buhay natin. Kasi yan na ang magiging daan ng ating kasagutan ng lahat ng mga burdens natin. Walang mga burdens na hindi sasagutin ng Diyos. Lahat yan, basta see to it, establish ka sa iyong righteousness, sa iyong holiness, sa iyong faithfulness sa Diyos. Yan ang dapat nating atupagin sa buhay natin. Basahin natin. Colossians 2, verse 7. Praise the Lord. Rooted and built up in Him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. Yan, ito yung verse natin. Ito yung ating verse. Actually, dalawang verses ito. Yung isa, yung binigay ko kay Pastor Tam na Bible study niya, ihahandle niya. Itong isa naman, ito yung ihahandle ko. Rooted and built up in Him, not from among us. Praise the Lord. Not from among us, but in Him, in Christ Jesus. Established in the faith. Because it is the faith that connects you to God. Without faith, you are detached from Him. You cannot please God without faith. So it is our faith that connect to Him. Kailangan establish yan. As ye have taught, we are being taught. We are being counseled by the Word of God. Abounding therein with thanksgiving. Dito tayo mag-abound. Dito tayo mag-abound sa pag-establish sa ating faith, sa Kanyang tinuro sa atin, sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Yan ang ating anuhin.
Pag na-establish yan sa buhay natin, tuloy-tuloy na yan. Kita mo yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. Kaya itong June 15, this is not all about Pastor Samuel Gabre. This is not about Pastor Tam, neither me. This is not about you, neither or either. This is about Him. Praise the Lord. Siya yung pinaka-ano. We are celebrating not the person whom He used and whom He uses, whom He will use. Hindi po. This celebration is about Jesus, about God. So, doon tayo. Dapat ma-establish sa Kanya. Kasi this is all about Him. Lahat ng victories natin, lahat ng solusyon ng problema natin, this is all about Him. Siya ito. Kaya, right move, saan natin dalhin yung burdens natin? Doon talaga sa Kanya. Ngayon, sa buhay natin, pag ang Panginoong Diyos ang manaig sa buhay natin, magro-rule sa buhay natin, masaya tayo. Why? In the first place, He is not a liar. God is faithful. He is not well known being unfaithful to His promises. Pag ang masamang espiritu naman ang hinayaan nating manaig sa buhay natin, we shall mourn. Bakit? Sinungaling si Satanas. There is deceitful sa kanya. So lahat ng mga tao na naloko ng mga scammers, naloko ng mga tao na mga budol-budol sa sanglibutang ito, they are being used by Satan. Yun. Daming taong malungkot. Sabi nga ni Pastor Alan, when he was still chaplain sa PNP. Minsan, saan siya i-assign? I-assign siya sa ICU para mag-pray sa mga pasyente. Minsan, i-assign siya sa cybercrime. Bakit? There are so much people there are mourning and sad because some of them na-scam ng 120,000, 60,000, sometimes 500,000. So, pupunta sila doon sa cybercrime para mag-report kung maaari ma-recover yung mga losses nila. So, inassign doon si Pastor Alan para mag-pray sa mga tao, mag-encourage na huwag kayong madismaya. Lahat ng mga Word of God. Ano sabi ni Pastor Alan sa akin? Pastor Chit, ang daming nagla-line up doon sa cybercrime. Hindi pa kasali yung nag-complain. Ang daming na-scam. Sa mga scammers, mabuti na lang yung mga karanasan natin, natuto tayo para hindi na maibalik sa buhay natin. Praise the Lord. Di naman yan matago. Nire-redeem tayo ng Diyos sa lahat ng mga negativity. Ilalagay niya tayo sa magandang kalagayan. So, mahirap. Pag ang wicked ang siyang manaig sa atin. Pero mas masaya pag ang righteous manaig sa atin. Wala namang ibang righteous ang Diyos. Ang ating Panginoong Kristo. Wala namang ibang wicked na pinagmulan nito. Satan the devil. So let us be strong therefore in our faith. Basahin natin. Proverbs 29 verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Yes. When the righteous are in authority, the people rejoice. There is blessing. There is solution of problem. There is healing of any sicknesses. There is benefits, temporal and eternal. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Why? It is all deceit, lies. It is all falsehood. Wala. Naalala ko yung sa Manila when I was assigned in Manila in Kasunduan. May mga membro doon na nag-apply.
ng abroad para hanap ng greener pasture. Tinatanong ko lagi, anong status? Ay, pastor, kinuha na yung namin, abroad, kinuha na yung passport namin. So, anong sabi? Maghintay na lang kami sa air tickets namin dahil mag-fly na kami sa job na aming in-applyan. Naku, nag-isang buwan, 2 buwan, 3 buwan, ganun lang para lagi ang sinasabi. Finally, when they check the office, close na. Nakalagay doon ng laking close. Tinakbo na yung pera nila. Nagbigay talaga sila ng pera as placement. Natangay pa yung passport nila. Ang hirap man kaya ng passport, line up, schedule ka pa. Di sad. Kaya sa buhay natin, pag ipinanalo natin ang Diyos sa buhay natin, although we cannot deny we have so much burdens, but He will sustain us. He will redeem us. He will change the status. Hindi pwedeng walang ma-change. Hindi pwede walang mangyayari. Because David said, He is the God that performeth all things for me. This is all about His performance. This is all about His works. Kaya, mga anak ng Diyos, alam natin saan dadalhin yung burden natin. Amen? Praise the Lord. Doon, sa Panginoong Diyos. Number 1 talaga. Alam mo, ang ating Panginoong Kristo nung nagkaroon siya nung nag-pray ba siya sa Garden of Gethsemane? Di ba sabi niya, Lord, Father, if it is possible, not now, remove this cup from me. So, this is pertaining the death that He should die. This is the suffering that He must suffer. Pero sabi ng kanyang flesh, remove this cup from me. If possible. Kung maaari lang. Hindi naman niya sinabi yon out of his demand, but naghingi na siya ng kapatawaran, if it is possible. Ganun tayo dapat Praise the Lord. Hindi kay mag-approach ka sa Diyos para kang siga, para kang matona, kung ano-ano. No. You have to approach God in a manner of respect. Respectful ka. Tapos binawi ni Jesus. But not my will, but as thou wilt be done. Yung will mo ang masunod. Alam mo nung natuloy yun, naghatid ito ng kaligtasan sa buong mundo. Kaya sa buhay natin, let us follow His way, His will. Kasi siya yung magpiperform ng lahat ng fulfillment ng promises ng Diyos. Sa buhay ng mga alagad, dumating kay Pastor Samuel Gabre, dumating sa atin, siya yung magpupulfill lahat. Kaya napaka-importante yung way niya, yung will niya. Doon tayo makasentro. Ay sigurado yan, 100% gagawin ng ating Panginoon Diyos. Basahin natin yung prayer ni Lord Jesus. Luke 22:42. Praise the Lord. Saying, Father, if thou be willing, remove this cup from me. Nevertheless, not my will, but thine be done. Yan. Hindi niya ni-remove, but He redeemed it. Praise the Lord. Yung kanyang pagsuko sa kanyang katawan to be broken, this become making Him a blessing to all people of the world. So, ganun sa buhay po natin. In the first place, we must be willing to be broken in our sinful flesh. Break it. Sirain mo na yan. Yung preaching kagabi na impart, sirain mo na yan. Absolutely, completely. Don't waste time. Huwag tayo mag-waste ng time. If in America, Canada, in first world countries, time is gold. Mag-appoint ka doon ng appointment and you do not appear, pwede kang paila ng kaso to pay the damages you have done to a person.
Bakit? Instead, magtrabaho siya, magsisweldo siya. Instead, i-welcome niya yung transaksyon. Kinancel niya dahil sa appointment mo. So, sinira mo yung ano niya. Because para sa kanila, every moment is precious. How much more to us, servants of God? We are so useful in this world. When in fact, we are the salt of this world. We are the light of this world. Mahalaga tayo dito. Praise the Lord. So, kailangan, if you let God break yourself, He will make you a blessing. He will make you a light. Para yun na sa kadiliman, liliwanagan. Yun ang nangyari sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. So, there are some fellow servants of God wounded dahil sa pagkakasala. Yan na yung another burden. Soul burden. Basahin natin. Psalms 38:4. Praise the Lord. For mine iniquities are gone over mine head, as an heavy burden, they are too heavy for me. Yes, mine iniquities are gone over mine head as an heavy burden. They are too heavy for me. Maybe yung mga nagkasala, they just smiling, they just showing themselves as happy, but inwardly, that is being burdened. That is so heavy. Dapat alam nila, alam natin kung mangyari man yan sa buhay natin yan, where to bring this burden to the Lord. Now, kung dalhin mo yan sa Panginoong Diyos, anong man ang require ng Diyos? Acknowledge your sin. Humble yourself. Kasi yung dalawang nagkasala dito na parehong nagkasala, bakit one is being forgiven, the other one is not forgiven? Tingnan mo si King Saul, nagkasala siya, humingi siya ng kapatawaran, but he asked Samuel, please, honor me before people. Atin-atin lang ito, huwag kang magsabi. I-honor mo pa rin ako sa mga tao. Pero si David, iba. Publicly, he proclaimed his sin. Openly, he humbled himself. So siya yung napatawad. Praise the Lord. Hindi pwede mag-ask ka ng forgiveness sa mga pagkakamali mo niya. I-ask mo yung pastor, Pastor, i-honor mo pa rin ako sa mga membro ko, ha? Huwag mong sabihin ang real scenario. Hilutin natin ito. Hindi pwede yun. Gusto mong ma-lift up yung guilt mo? What is too heavy for you? Alamin mo kung saan ka pupunta. Kung pupunta ka sa Panginoon, anong sabi niya? If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Kaya yung dalawa magnanakaw, hindi napatawad yung isa. Ang isa napatawad. So, but both of them ask favor of their salvation. Kaya hindi lahat pala ng tao na humihingi ng favor sa Diyos maligtas ay liligtasin ng Diyos. Dapat talaga, you must do the appropriate way and the way that you have to follow the ways of God. Dito tayo, yung ways niya. Humble ka. Acknowledge your sin publicly. Praise the Lord. Para patawarin ka ng ating Panginoong Diyos. Now, itong mga burdens natin, mga problema natin, huwag tayong mabahala. Because God will turn it into blessings. Basahin natin. Isaiah 61 verse 3. Praise the Lord. To appoint unto them that mourn in Zion, to give unto them beauty for ashes, the oil of joy for mourning, the garment of praise for the spirit of heaviness, and that they might be called trees of righteousness, the planting of the Lord, that He might be glorified. Ayan. Anong gagawin ng Diyos? Sa
problema, iti-turn niya into blessing. Anong gagawin niya sa pain? He will convert it into strength. Anong sinabi dito? I-appoint niya doon sa mga nag-iiyak sa Zion. Bibigay siya sa kanila ng beauty for ashes. Pag sinabing ashes, nag-ayuno ka, nagsaklot ka, naglagay ka ng ashes sa noo mo, that is a symbol of mourning. Bigyan ka ng beauty. Oil of joy for mourning. Nag-mourn ka, nagsubo ka sa mga pagkukulang mo sa Kanya, nag-repent ka, papalitan niya yan ng oil of joy, anointing. The garment of praise for the spirit of heaviness. O, di ba? Susuotan ka ng damit ng pagpupuri mula sa espiritu ng kabigatan. Alam mo, ang nasa spirit of heaviness, you cannot praise God. That is why in hell, there is no praising God under there. Because the heaviness is not being taken from them. So, papalitan ng Diyos. Basta ang mga tao, alam nila saan dadalhin ang lahat. That they might be called trees of righteousness. So, yung nakita natin dyan sa picture, that is trees of righteousness. Na naka-rooted, established in Him, sa ating Panginoong Hesukristo. The planting of the Lord, that He might be glorified. Remember this, no one must be glorified. Whatever victories, whatever blessings, whatever success na maangkin natin, we are always reminded by God that He might be glorified, not us. Praise the Lord. Bakit? Kunting percentage na agawin natin yung glory na yan, or praise na yan, or honor na yan, lalaki ng lalaki yan. Pag lalaki ng lalaki yan, that is becoming beyond your control. Hindi mo na yung makontrol. Kung paano si Lucifer, hindi na niya makontrol yung pride niya. Because he started from a single person grabbing the praise and the glory that's supposed to be given to God. O lumaki, hindi niya na-control. Beyond His control, lagpak siya. So sa buhay natin, we are always reminded, don't take any single percent of glory. Ay, paano na lang tayo, Pastor? The glory that we are waiting for, it is not from among us. It is from Him. Praise the Lord. At ang glory ng galing sa ating Panginoon Diyos, that is genuine glory. Genuine glory yan. Alam mo, ang Diyos pag nag-glorify yan sa isang tao at kanino niya gawin, genuine niya. Very, very valid, very accurate yan. Kaya tayo mga anak ng Diyos, magsikap tayo. Doon tayo mag-ask sa Kanya ng tulong. At doon natin hintayin yung glory mula sa Kanya. So lahat, i-change niya. Ang lahat ng mga burdens natin into blessing. Example, basahin natin. Joseph, Genesis 50, verse 20. Praise the Lord. But as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Yan. Di ba? Yung pagsubok na nangyari sa buhay ni Joseph. He was humiliated, he was hated, he was put into the well, inside the well. He was sold out for a servant. He was labeled as killed by a beast. Lahat na ng mga ano. Then, anong nangyari? Dahil Joseph was a righteous man and he was never moved. Lahat ng burdens niya, binigay niya sa Diyos. God turned it into blessings. Yun yung general summary
sa understanding na binigay ng Diyos kay Joseph na nangyari sa buhay niya. Turning evil to good, turning suffering into victory, blessings. Kaya sinabi niya dito, as for you, you thought evil against me, but God meant it unto good and bring it to pass as it is this day to save much people alive. So naging blessing siya. Kaya sa buhay natin, huwag tayong mayamot sa mga burdens, sa mga problema. You should know where to bring it. Praise the Lord. And all burden, ibigay natin sa Diyos. At sigurado yan. Alam mo, bakit hindi pahintulot ng Diyos na kami ni Pastor Tam na pareho senior pastors, na dito manggaling sa amin yung resources na financial para itulong sa inyo? Magtitik na kayo sa tao. And remember, God is a jealous God. Why? Is God is not enough? Is God is so weak? Is God is blind? Is God is dead? No. Use Him. Praise the Lord. And give glory to Him. Give honor to Him. Lahat tayo, sabay-sabay tayo. Magwi-witness tayo. Indeed, His word is accurate. I have done this, I have done that as He asked me to do. And it's true and faithful. So lahat tayo, pare-pareho tayo, magpupuri sa Diyos. Praise the Lord. Oh, sometimes may mga congregation na parang too much, partly biniblame kami ni Pastor Tam. No, do not do that. Hindi yan ang tinuro ng Diyos sa buhay natin. You should know the venue where to bring your burden. And you should know what you should be. You must not be moved as righteous. 100% yan. Kapuri-puri yan sa Diyos kasi hindi sinungaling ang Diyos. Amen? Praise the Lord. Yan ang we are being taught. Tinuruan tayo ng ganun na pagtuturo ng ating Panginoong Diyos. So, example si Joseph. Hindi siya na-move. Grabing tukso nangyari sa buhay niya, hindi basta-basta yun. Pero, pinakita niya sa Diyos. The Spirit of God never departed from him, meaning to say, he kept his body as the temple of God clean. You should know how to possess your body in sanctification para yung Spirit of God will never depart from you, from each of us. At sigurado yan. Lahat ng burdens na ibibigay mo sa Diyos, ibibigay yan. Bigyan lahat yan ng rest. Di ba? Sabi niya, come, let us reason together. Though your sins be scarlet, they shall be white as snow. If you are be willing to obey, you will eat the good of the land. But if you are not willing, then makikurse kayo. Jesus said, come, all ye that are heavy laden, and I will give you rest. Alam natin kung saan natin dadalhin. Sigurado yan. At kami ni Pastor Tam, kahit hindi nyo na kami ma-mention sa mga testimonies ninyo, masaya kami niyan. Because we are nothing. Pag si Jesus ang na-mention ninyo, that is the right way of testifying the goodness of God. Amen? Praise the Lord. Ganun. So, lahat tayo mga anak ng Diyos. Sino pang example dito na nag-testify siya? Basa. Paul, 2 Corinthians 12:9. Praise the Lord. And he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Yes. And he said unto me, my grace is sufficient for you. My strength is made perfect in weakness. Most gladly, therefore, will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. He will not take or remove the infirmities, but He will just turn it into strength.
into blessing. Praise the Lord. Ganun. Kaya nag-advise ako kagabi na Pastora Beth, Pastora Jingjing, yung mga pagsubok sa buhay ninyo, gagamitin niya ng Diyos to push you. Pupush kayo ng Diyos sa katagumpayan. Hindi yan sign na iniwanan kayo ng Diyos. Praise the Lord. Tingnan mo mga anak ng Diyos dito. May mga burdens talaga sila. Pero alam nila saan nila dadalhin. They experience the solution. Kaya nung nagrenta kami sa Dunya Luisa, pinalis kami bigla. Wala kaming arrears. We beautified the area. We took care for the property. Wala kami nilabag sa kanila. All of a sudden, He asked us to vacate the place. O yung pala, pinupus lang ng Diyos yun as a pressure para merong mangyaring donated lot na dinonate ni Tita Lydia Mojares. Nung magsikip na tayo doon, dami ng mga owner ng mga sasakyan na nagbibigay ng pressure sa mga membro doon nagsisimba sa simbahan sa Matina dahil nagkaabala yung mga pag-park nila, hindi na makadaan yung mga bigger size of vehicle. Putahan doong Tag-iya. Brad Chris, Brad Bernard, yung mga may unang masakyan noon, may magdaan. So, ma-disturb, pressured. Pag June 15, nag-extend na tayo, puno, wala na. So, pag may pressure, alam na natin where to bring that burden. O, tingnan mo. Pag sabi ni Jesus, hinanda ko na yung big space. Pero hindi kami direct dinala dito. Dumaan kami ng butas ng karayo. Praise the Lord. So, He will not suffer you to be moved. Ano man yung mga promises ng Diyos, bago natin maangkin yan, may pagsubok na dadaanan. Yung sabi ni Pastor Tam, hindi madali. Kasi experience namin yan eh. We are testimonies for you. Tsaka kayo din someday, maging testimonies na rin kayo sa iba. But why God caused these things to happen? So that you might have a very good experience with God. Para yung mga sitwasyon ng mga tao sa sanglibutan ito related to your situation, maging testimony ka sa kanila to give them encouragement at the same time. Praise the Lord. So yun ang mangyayari sa ating paglilingkod. Last verse, tingnan natin. Paano niya gamitin ang mga pagsubok sa buhay natin para sa benepisyo ng iba? Sige. 2 Corinthians 1:4. Praise the Lord, who comforteth us in all tribulation, that we might be able to comfort them which are in any trouble, by the comfort wherewith we ourselves are comforted of God. Yes. May tribulation ka, may burden ka. Alam mo kung saan dadalhin. Kinumport ka ng Panginoon, ibig sabihin nilutas yung problema. Para sa ganon, magawa din natin mag-comfort doon sa mga nasa anuman trouble. Kasi tayo living testimonies tayo. We are the epistles of Christ, not written with ink. Dito makikita yung piniperform ng Diyos. The works of God is appearing to all of us, to each of us. Para ma-comfort din natin yung iba. Praise the Lord. Tulad ni Pastor Tam, maghintay lang kayo. Obedient lang kayo. Dumaan din ako ng ganyan. Tingnan mo ngayon how God did provide our building. Diba? Kayo rin. Ganun din. Marami kayong mga testimony sa buhay ninyo. So, ito na yung buhay natin. So, yan ang binigay ni Lord Jesus na theme itong 53rd anniversary. Kasi, pinalabong na tayo ng Diyos. Tapos, mag-spread tayo. Maraming nations ang naghihintay sa atin. Praise the Lord. Maraming nations. Maraming mga bansa naghihintay sa atin. Yung sinabi ni Pastor Betty, sana hindi lang senior pastors ang gamitin ng Diyos. Kami rin mga junior pastors. Of course. 100% yan. Sigurado yan.
We cannot handle the demand by ourselves alone. Kailangan kayo gagamitin ng Diyos. Kaya, minsan, merong magpa-pop up dyan sa newsfeed sa FB. May in-example doon na babae na nagpunta sa ibang bansa. And he was asked by the officer, immigration officer, "Do you speak English?" "Yes, I do." "All right, show it, prove it." Ang galing mag-English. Sabi niya, "How did you know that?" "Paano mo na ano yan?" "Oh, I practice it daily." Kaya tayo na mga preachers, if we believe that God will be sending us overseas, i-practice nyo English ninyo. Amen? Practice. Constant practice makes you perfect. Talagang ganun yan. Practice lang. I-practice nyo lang, ma-develop din yan by the grace of God. Kasi ang English, ito yung pinaka-importanting ginamit ng Diyos na lingwahe na maunawaan ka ng kahit saan ka magpunta. International language kung tawagin. You can go anywhere and being understood by the people. At kung sakaling ano sila yung tinawag yan, yung parang Japanese na talagang loyal sa ano nila, o di hanap ka ng tao na marunong mag-English, they can interpret it for you. Basta English. Importante. Praise the Lord. Yan pa naman ang pinaka-hate ko na ano. Kung sa card ko, yun ang maraming sundalo. Yung gano'n na. Para bang nagdala ng armas. Alam nyo na yun. Kung anong number yun. Tapos hindi ko pa alam na tawagin ako ni Jesus para mag-preach. Doon sa Dunya Luisa, meron mang dumating na Amerikano dinala ng membro. Hindi man nagpaalam sa akin. How could I prepare? Ayun. Nag-try ako ng English. Yung mga members ko doon na marunong sa grammar, nagyuko na lang sila na pag ganon-ganon. So, that is body language. But I persist to pursue my speaking of English. I-pursue mo lang. Huwag kang pray to God. Praise the Lord. Jesus said, or the Word of God says, "If any among you lack of wisdom," such English, "let him come unto the Lord." Di yan. Huwag ka lang mag-alinlangan. Ibibigay yan ng ating Panginoong Diyos. At kaya, to God be the glory. Tinuruan kami ni Pastor Tam. Pareho lang kami ni Pastor Tam na narating sa education. High school. Kung kay version pa ni Sister Lily, high school graduation lang. Minsan, nagpagupit ako sa Canada. Sinabihan ako ng tigupit na negro. "Hey, your English is so good. How did you know that?" Because that is our second language in our country. Pero hindi niya alam, natuto tayo sa constant daily practice. Praise the Lord! Constant daily practice. Buti na lang may apo akong Inglesera. Hindi ka pwede makipag-usap sa kanya ng hindi English. Englishin mo talaga yan. Pero hinalo-haloan na namin ng Tagalog, Bisaya para hindi naman siya maupi sa iba. Kaya to God be the glory, lahat ng mga challenges sa buhay natin, walang i-skip ng Diyos yan. All. Kaya huwag kayong mag-alala. Just look to Jesus. Amen? Then He will be praising. You will be praising Him. Kaya nga, sabi doon, let them glorify me. Kaya, yun man ang prayer ko, lahat ng alam mo kung hindi tayo, yung mga prayers namin ni Pastor Tam sa inyo, kung hindi yan sinagot ni Jesus, wala na. 3 years, sarado na lahat ng simbahan natin. Pero how God did sustain our churches. Amen? Praise the Lord. Alam mo si Pastor RJ, bago yan nag-save dito, galing yan sa ibang denominasyon. At alam niya ang kanyang pastor, may business, may trabaho. Pagdating niya dito, it came to his knowledge
na wala akong trabaho, full-timer. Pero nag-stay siya dito nung kinasal na siya. Sabi niya, how come these things are being done? Full-timer si daddy at si mommy. How come? How come? How come? O sino may ituro natin? Di ba? Siya lang. Kasi lahat ng burdens natin, doon natin dinala. So, the glory and honor must go to Him. Kaya ganun din sa bawat ministry natin. Praise the Lord. Ganun talaga. Hindi mo talaga masukat yung kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos. He will do it for you and He will do it again and again. But the only question that is from us, how will you prove it? Paano mo i-prove ang pananalig mo sa Kanya? Prove it. Lumabas pa sa preaching ni Pastor Tam na hindi madali-dali. So, that is not being done with a single prayer. You have to pray it over and over again. Jesus prayed 3 times. Praise the Lord. So, ganun tayo. Huwag kang maano. So, lahat ng mga burdens natin, doon natin dalhin sa ating Panginoong Hesukristo. So, sulbarin lahat ng Diyos yan. Kami, kung makatulong man kami ni Pastor Tam, limited. Kahit magbigay pa kami ng millions sa inyo, isang taon di yan makasustain sa inyo. Sa pagkain lang. Kaya nga may nagsabi, kung ang pira ko, hindi ko binili ng pagkain sa ganitong edad ko, milyonaryo na sana ako. Pero ang tanong, buhay ka pa kaya? Wala na matagal ka nang patay. So, yung mga prayers natin sa isa't isa, this sustained all of us. Praise the Lord. Ay, sinustain ito ng Diyos, hindi basta-basta. And we are growing from time to time. So, to God be the glory. God uses burdens into a blessing. And God used this to comfort others. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Let us all pray. Magsidalangin.